how to find the average of given numbers. So let's try these examples. Find the average of 8, 12, 7, 8, and 10. So meron tayong two ways kapag nagsosolve ng average. Yung una, ito yung formula. So average is equal to sum of terms divided by the total number of terms. Tapos meron ako isa pang technique, yung dagdag-bawas method. Ito yung madaling gamitin kapag magkakatabi yung numbers at maunti lang. Kagaya nitong examples natin, 5 numbers lang itong number 1, yung number 2 may 6 numbers tayo, number 3 ay 5 numbers lang. So, madaling gamitin dyan yung shortcut ko na dagdag-bawas technique. Okay, so, isolve muna natin ang number 1 using the formula average is equal to sum of terms divided by number of terms. So, pwede palang in symbol ito. So, in symbol, itong average, ang symbol dyan ay x bar. Okay? So, x bar yan. So, tapos, itong sum of terms, sa symbol yan ay summation of x over n. Okay? So, yan ang symbol natin para dito sa formula natin na average equals sum of terms over total number of terms. So, ang number of terms natin, bilangin kung ilan sila. 1, 2, 3, 4, 5. So, solve natin using the formula. So, the average of the first example is equal to, i-add lang natin. So, we have 8 plus 12 plus 7 plus 8 plus 10. Divided by, ilan sila? 5. Okay, so kapag medyo mahirap i-mental, pwedeng i-vertical natin. So, ayusin natin pababa. So, we have 8, 12, 7, 8, and 10. So, i-add lang natin yan. So, we have 8 plus 2, that is 10. And then 7 plus 8 is 15. So, the sum is 25. Carry 2. 2 plus 1 plus 1. So, we have 4. So, therefore, the average is 45 divided by 5. Okay, eksakto pag dinivide. 45 divided by 5, that is equal to 9. So, ang average ng 5 numbers na to ay equal sa 9. So, another technique, ito naman yung dagdag-bawas technique. Ina-arrange ko yan ng increasing. So, pinakamaliit, 7. Tapos, we have dalawang 8. And then, we have 10 and 12. Tapos, pipili lang ako ng number dito sa apat na numbers natin. Parehas kasi yung 8. ng bandang gitna. So, syempre, bandang gitna, 8 at 10 lang. Ang pipiliin ko na yung 8 kasi yun yung, dalawa yung 8. So, ito ang pipiliin ko, 8. Gagawin kong 8 lahat yung, 8 lahat or yung marami. Karamihan ay 8. So, gagawin kong 8 itong 7. Para maging 8 itong 7, magpa-plus 1 ako dito. So, pag nag-plus 1 ako sa 7, kailangan mag-minus 1 ako dito sa, isa sa mga numbers dito sa right. Okay? So, minus 1 ako dito. So, itong 7, magiging na siyang 8. So, tatlo na yung 8 natin. Kasi itong 10 minus 1, magiging na itong 9. Yung 12, kopyahin lang natin na 12. So, tapos, ang average na natin dyan, ang number natin, tatlo yung 8. So, automatic, ang average niyan ay 8. Tapos, may kasamang fraction. Ano yung fraction? Kung ilan yung sobra sa 9 at 12 para maging 8. Ilan yung sobra sa 9? 9 minus 8 lang, sobra siya ng positive 1. Okay? Etong 12, ilan ang sobra sa 8? Sobra siya ng 12 minus 8, so sobra siya ng positive 4. I-add natin yung sobra, 1 plus 4, that is equal to 5. Tapos, i-divide natin kung ilan yung numbers, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya, divided by 5. Ngayon, i-simplify natin. 5 divided by 5, that is equal to 1. So, therefore, 8 plus 1 equals 9. Ang average natin ay 9 na same dito sa formula. Okay, so ito yung another technique, dagdag bawas technique. So, same answer tayo ng 9. So, hindi na natin kailangan mag-add ng maraming numbers, tapos mag-divide. Okay, so try natin yung number 2. Okay, so try natin yung number 2. Isosolve ko na muna yung dagdag bawas. Tsaka natin i-verify using the formula. Okay, so i-arrange ko muna yan ng least to greatest. So, una tong 12. And then, we have 14, 12, 14, 15, 16, 17, and then last is 20. So, pipili lang ako ng number dyan na bandang gitna. So, anong bandang gitna? 14, 15, 16, 17, ano? So, ang pipiliin ko na lang itong 15. Okay? So, gagawin ko, as much as possible, maraming 15 yung gagawin ko dito.
using dagdag bawas. Itong 14 para maging 15, mag plus 1 tayo dito. Plus 1. Yung pinlas 1 natin sa 14, kukunin natin dito sa 16. Minus 1 tayo dito. So, yun. So, itong 14, magiging 15 na rin siya. Itong 16, magiging 15 na rin. Okay? So, tatlo na yung 15 natin. So, ito namang 17, gagawin kong 15, magma-minus 2 ako dito. Nag-minus 2 ako dito, so 17 minus 2, magiging 15 na siya. Okay, apat na yung 15. Yung minus 2 ko dito, idadagdag ko naman sa kabila. So, magpa-plus 2 ako dito, magiging na siyang 14. Okay? So, 14, kulang pa ng isa. So, mag-minus 1 ako dito sa 20. So, 20 minus 1, magiging na itong 19. Tapos, yung 19, yung minus 1 ko dito, idadagdag ko dito ngayon sa 14. So, itong 14, magiging na siyang 15. So, ibig sabihin, meron na tayong 5 15, tapos isang 19. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5 15, at isang 19. So, therefore, ang average na natin ay 15. Ilan yung sobra sa 19 para maging 15? Sobra siya ng positive 4. So, yung 4, i-divide lang natin kung ilan lahat ang numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, therefore, we have 4 over 6. So, i-convert lang natin sa decimal kapag ang mga choices ay decimal. So, we have 15 point. I-divide lang natin ito. 4 divided by 6. Pwedeng i-lowest term ito ng 2/3. So, kung kabisado nyo yung mga conversion ng fraction, madali nang sagutin ito. Ito ay 0.67. Kapag hindi, i-divide nyo lang. 4 divided by 6. So, lagay tayo ng dalawang 0. Tapat ang decimal. 4 divided by 6, hindi pwede. So, 0. 14 divided by 6, that is equal to 6. 6 times 6 is 36. Subtract, we have 4. Bring down 0. 40 divided by 6 ay 6. 6 times 6, 36. At paulit-ulit na yan. Isa pang 0. So, subtract 4 ulit. So, we have 40 ulit. Ayan. So, dire-diretsyong 6 yan. Nakapag ni-round off natin, gagawin natin, dalawa lang. 6 lang kasunod, so magiging 67. Okay? So therefore, ang average natin ay 15.67 using the dagdag bawas technique. So ngayon, i-verify natin kung 15.67 nga ang sagot using this formula, average is equal to sum of terms over the number of terms. Okay? So let's verify kung tama nga yan. I-add lang natin. So ang average natin ay equal sa ang total natin, total number of terms, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-add na natin ito, diretso na tayo pa vertical dahil medyo mahirap i-mental yan. 20, 17, 16, and 12. Okay, pag partner-partnerin natin yung mag-exaktong 10, 4 plus 6, that is 10. We have 5 plus 7, that is 12, plus 2, we have 14. So plus yung 10, we have 24. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, we have 94. So, ang sum ay 94. Divide lang natin yan sa 6. So, dapat ito ang kalabasan yan. So, manual natin, 94 divided by 6. 9 divided by 6 is 1. 1 times 6 is 6. Subtract, we have 3. Bring down 4. 34 divided by 6, we have 5. 5 times 6 is 30. So, may remainder pa na 4. Dagdag tayo ng 3 0. Tapat ng decimal. So, paulit-ulit na yan. Bring down 0. 40 divided by 6 is 6. 6 times 6, 36. At paulit-ulit na nga yan. Subtract, we have 4. Bring down 40 ulit. So, mauulit na dito yan. So, 6 times 6, 36. 4 ulit. So, paulit-ulit na 6 yan. Kapag ni-round off ay 15.67. So, same answer. So, ano sa tingin nyo ang mas madali? Etong formula ba na i-add natin or yung kaninang ginawa ko na dagdag bawas? So, depende na sa inyo yan kung saan kayo mas nadadalian. So, i-try nyo naman itong number 3, find the average. 53, 59, 54, 50, and 57. Comment your answer.